Praise God. Amen, praise God. Ang linggo ko pong nagdaan, siyempre gusto kong patotoo yung nangyari sa aking buhay. Grabe, so ikaw lang, nakita ko yung himala ng Diyos sa buhay ko. Habang uwi ko ako, bumili ako kila Omar, nakabangga po ako, nakatras po ako ng sakyan. Malakas talaga, basag yung ilaw ko eh. So, sabi ko, narinig ko yung ito, kaalis lang po nila ng crowd nun eh. Malis na po sila. Kasi po nagkita pa kami itong kila Omar. Pagputok ng ilaw ko sa likod, sabi ko agad, Hallelujah Lord. Yun lang sinabi ko, Hallelujah Lord. Tapos, umatras ako, sabi nung nandun sa harap, namunay siya. Tapos yung nandun sa harap, ang daming tao eh. Tapos yung may-ari, nakita niya rin, kasi pabalik na siya eh. Nakita niya yung nangyari. Tapos, pinarking ko yung sasakyan ko na maayos. Nagulat ako kasi yung dalawang linya, sinakop niya isang linya, doon siya pumarada, kaya hindi ko siya ganun napansin. Pero kasalanan ko kasi ako nakabangga. So, inisip ko kagad, ang pera ko ay 50 real. Amen! Wala si Bebs. Amen! Pero wala akong naramdaman kahit anong kaba. Amen. Tindahan niyo po, wala akong naramdaman kahit anong kaba. Kasi alam ko na si Lord nandyan. So, hindi rin ako ganun kagaling sa Arabic. So, ngayon, nandito na kami nag-uusap. Sabi niya sa akin, meron ka bang insurance? So, alam niya agad kung wala ako, no? Sabi ko, wala ako. Sabi ko, sa English, wala ako. Sabi ko sa akin. Tapos, tingnan ko yung sasakyan niya, perez kami ng kulay, blue. So, ibig sabihin, wala rin siyang insurance. So, dito na po, makikita mo yung pagkilos ng demonyo, ni Satan, at pagkilos ni God. So, may dalawang tao po rito. Yung kaibigan niya, nandoon, katabi niya. Tapos may dumating, Master Ted. Sabi nung isa yung dumating, sabi niya sa akin, tinuro niya kagad ako, my friend, problem ka, malaki kang problema. Tapos yung may-ari ng sasakyan, sabi niya, sumbong mo sa pulis, may kakilala kang pulis, eto number, tawagan mo kagad. Problema yan, malaking ano yan, kasi napingot ko po yung pinto, yung handle niya, alas di na mabuksan. So, malaki talaga yung damage. Pinot na pinot siya, pinot na pinot. Tapos, yun po yung pagkilos ni Satan, no? Pinupo siya na sumbong mo sa pulis. Tapos, yung pagkilos ni Lord, ganito, sabi ng kaibigan niya, sabi niya, wag na. Kasi tingnan mo naman, mukha naman siya walang pera. Sabi mo naman, kaibigan, wag na, kasi mukha naman siya walang pera. Sabi niya, Pilipino ka ba? Sabi sa akin, Pilipino ka ba? Sabi ko, Pilipino ako, Canadian lang ako. So nakikita ko yung pagkilos ng Diyos. Sabi ko, Lord, sa isip ko, alam ko na hindi mo ako bayaan. Sabi ko, walang imposible sa'yo. Sabi nung may-ari ng sasakyan, may solusyon ka ba rito? Sabi ko naman sa akin, sabi ko, ginawahan ko siya sa balikat. Sabi ko, may friend, mekaniko ko, kaya kong ayusin yan. Sabi ko, kung gusto mo, dadalhin mo yung sasakyan mo. Sabi ko, kung gusto mo, dadalhin mo yung sasakyan mo. Nagtiwala ko siya. Sabi niya, anong oras ka babakante? Kasi may pasok ako bukas, sabi ng may-ari. Sabi ko, sa gabi, dadalhin mo yung sasakyan mo, ayusin ko. Ibabalik ko yan, sabi ko, bubuksan ko yung handle. O sige, umayag. Yung pagkilos ng Panginoon, bibigay ko sa yung susi, dahil may sasakyan ko, pumunta ka sa lugar ko, mamayang alas 8. So, sakto, yung oras ko, pwede rin po. Ganun po kumilos yung Panginoon, naka-ano na. Kumbaga talagang nakaproseso ng maayos na, no, smooth. So, 8:30 po ang usapan namin. 8 pa lang, pinuntahan ko na siya doon. Kasi po 8 yung bukas ng shop namin. So, tinala ko din yung sasakyan. Alam niyo po ang naisip kong idea. Yung pandikit na glue. So, yung pandikit po na glue, pag pinito ang sasakyan mo, pwede po yun. 7 ganun meron dito sa church. 7 piraso. 7 piraso ha, 7 piraso. Praise God. Sabi ko, 7 piraso talaga.
Tapos, meron pa akong iniisip, paano ko naman ito sisindihan? Yung lighter, hindi naman pwede patay lagi. Bukas patay, masakit yun. Nakita ko yung kandila namin ginamit sa kasal. Ang bilis kong pagkilos ng Panginoon, eto, dali mo itong dalawang bagay na to, makakatulong to sa'yo. So, dinala ko na po yun. Alam niyo, dinikit ko lang yung glue. 2 minutes, paghila ko, pasok, balik lahat. First time, bumalik po lahat. Tapos yung handle nga, pinukpok ko lang, tumino na uli yung height, tapos bumalik ako sa may-ari. Alam niyo, sabi sa akin ng may-ari, okay na yan, kung magkano ginastos mo, babayaran ko. Sabi ko sa akin, tingnan niyo po yung pagkilis ng Panginoon sa buhay natin bilang mga Pilipino. Ganun po siya. Hindi niya po tayo pababayaan. Magtiwala lang po tayo. Napakabait ng Panginoon. Himala po talaga sa buhay ko yun. So, grabe, sabi ko, paano ko babayaran to? Yung kagad Nung nakababa na po ako, paano ko babayaran to? Wala akong pera. Pero in God, sabi ko, walang imposible. Lagi kong pinahawakan niya, nothing impossible to God. Yun lang po. Amen. Binibiyaan ng Panginoon. Sa ating pong sungliner, baka po may gustong mag-share ng encouragement. Tumatas. Kumay mo kung talaga. Yes, God. Nag-iinat ako. Tinawag naman ako agad. Well, praise God, no? Sa buhay ng mga ginamit dito sa harapan, sa ating Pastor Eddie, sa encouragement for the Word of God, at sa encouragement din through the testimony of Brother Jeboy. Totoong marami talagang giant sa buhay natin. Kaya na sinabi ni Kuya Eddie na nung unang tanong niya sa kanyang introduction, ano ang mga gulayat ng mga giant sa buhay natin? Ang unang-unang nasa isip ko, pera, di ba? Baguhan ng Kristiyano o dating Kristiyano, mature na Kristiyano, pwede, nagiging giant at nagiging gulayat talaga ang pera sa buhay natin. Kahit sa ating simbahan, nagiging gulayat ang financial, ang finances, ang pera, pero praise God, dahil nung last week, wala nga po tayong service kasi nga nag-working fellowship, and the service before, the Friday before that, may service tayo, and after that, nagkaroon tayo ng meeting, and directly, sa araw din na yun, after the meeting, nakapagbayad po tayo ng ating rental. No? Because it was God's movement din. Kumikilos po ang Panginoon sa buhay ng sa ating simbahan, and in the ways na hindi natin malaman, because God has His own ways, no? But praise God, He has provided our church again the rental, and binubay din ng mag-asawa ang kanilang rental kahit sa kalagitnaan ng pagbabakasyon events, at talagang gano'n talaga yung mga financial natin. Pero sa buhay ng mag-asawa na ating Bells at Jepoy, na-provide din nila yung share nila. At share ng ating church fund, 11,000. Alain niyo yun, 11,000. Kung susumayin natin, kung bibilangin lang talaga natin kung ilan lang tayo dito sa simbahan, praise God, 11,000 na-meet naman natin. And for the next 4 months, tama po ba, Pastor? For the next 4 months, bayad na po tayo. And the next naman, yun na naman po ang pag-iipunan natin, di ba? So, I encourage everyone na let's overcome this giant, no? Tulungan po natin na as one, as a church, i-overcome natin at labanan natin itong giant na ito. Itong financial giant ng ating simbahan, no? Kasi nandito po tayo para magtulungan. Pero, praise God, still, kahit konti nga lang tayo, provide na nakakapagbayad po natin, and praise God, zero funds na naman po tayo, but still, praise God.
Praise God kasi God will provide. kahit zero funds, nakaabang yung sabi ni Kuya Eli na mag-working fellowship tayo, pero yung bayaka 700. Wala, minano-mano na lang yung 700. Ganun, kumilos. Oo, ganun nga kumilos yung Panginoon, ganun kumilos yung yung mga kapatira natin. Sinipsip nila yung hindi na sila nag-hire ng bayara. Sila nang Sinipsip, sip-sip. sila na ang sumipsip doon sa mga dumi na bumara sa mga sa ating mga tubo. Kasi problema po, kaya po nag-working fellowship kasi problema po yung mga drainage. And yung TV po, pagpasok ko kanina, yung TV ng ating Pastor Edwin, nakabit na doon sa sala. Natin, ang ganda-ganda po. Ate Jen, ganda po ng TV. Napaayos po at gumagana po. Napagana po ni Kuya Eddie. Nakakabit na po doon ang TV ninyo doon sa sofa. Joke ang technician. Oo. Sino ang technician? Joke. Si Junie? Si Junie, mga isang buwan lang yan. Bibigay na naman yan. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Nagbukat. So, yun lang po as in behalf of the finance officer na wala dito na nagbabakasyon. Papaalam ko lang po sa lahat. Online, nandito na nakabayad po tayo sa ating bahay panambahan for the next 4 months. At zero funds po tayo ngayon. And to encourage everyone, let us help one another dito sa simbahan. Thank you.